Sa mga subscribers at followers ko na nagtatanong kung anong magandang camera phone under 10,000 pesos, etong tatlo ang recommendation ko. Ang dalawa pa dito ay recommended din ng DxOMark. Ang DxOMark ay isang organisasyon na nagbibigay ng mga ekspertong review at score sa mga smartphone, camera at speakers. Maraming kategorya para masabing maganda ang camera ng isang smartphone katulad ng sensor size, pixel size, lens quality at aperture. Pero ayokong malito ka pa kaya hahatiin ko na lang sa video quality at photo quality. Tandaan mo na walang perpektong smartphone kahit sobrang mahal pa yan, kaya dapat alam mo ang kailangan mo. Kung priority mo ang video quality, andyan ang Infinix Note 30 4G. Sa camera meron tong 64 megapixel wide, 2 megapixel depth sensor at 16 megapixel selfie camera. Wala itong ultra wide kaya kung yun ang hinahanap mo hindi para sa'yo to. Ito yung sample ng photos. Ano sa tingin mo? Pasado ba sa'yo at sa budget mo? Pagdating sa video, kayang mag-video recording ng 1440p at 30 fps. Pero kung yan ang gagamitin mo, ay suggest na gumamit ka ng tripod o gimbal para hindi shaky. Ang kagandahan naman dito ay meron tong EIS stabilization. Ito sa video natin, yung sa kanan ganyan siya pag activated. Diba ang laki ng improvement? Sa display naka 6.78 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 580 nits at 396 ppi. Dating sa chipset naka Helio G99, 8GB RAM at 256GB storage. May 5,000 mAh battery at 45 watts charger. Sa additional features may micro SD slot, 3.5mm jack, dual speakers tuned by JBL at gyroscope. May presyong 7,099 pesos. Nasa description nga pala yung official link kung saan mo to mabibili online. Ngayon naman kung ang habol mo ay picture quality, itong dalawang to ang dapat mong pagpilian at recommended din ito ng DxOMark pagdating sa camera sa ganitong price range. Unahin natin ang Redmi Note 13. May 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2MP macro at 16 megapixel selfie camera. Ito ang mga sample pictures nito na para sa akin pasado na. Ang tanong, okay ba sa'yo? Basta tandaan mo din na may budget kang hinahabol. Pagdating sa video quality, maganda din. Yun nga lang medyo shaky kumpara sa Note 30 pag naka-on ang EIS. Meron tong 6.67 inch Full HD Plus AMOLED, 120Hz refresh rate, 1000 nits, 395 ppi at Gorilla Glass 3. Sa chipset naka Snapdragon 685, 6GB RAM at 128GB storage. Naka 5,000 mAh battery at 33 watts charger. Para sa additional features may 3.5mm jack, IP54 splash and dust resistance at micro SD up to 1TB. May SRP na 7,899 pesos. Kung may extra ka naman, pwede mong kunin ang 8GB RAM at 256GB at may price na 9,999 pesos. So ako nga pala ang channel na to para sa mga taong katulad mo na naguguluhan kung anong best smartphone ang pwede mong bilhin sa budget mo. Kaya mag-subscribe na at i-comment ang budget mo para matulungan kitang mahanap ang smartphone na bagay sa'yo. Isa pang marirecommend ko kung picture quality ang hanap mo ay ang Samsung Galaxy A15 5G. May 50 megapixel para sa main, 5MP ultra wide, 2MP macro at 13MP selfie camera. Ito yung photo sample na okay na para sa price at kaya mag-video recording ng 1080p at 30 fps. Tandaan mo din na okay lang maging choosy basta naaayon sa budget. Ang isa pang kagandahan ng Samsung kumpara sa Tecno, Itel at Infinix ay yung software update. Meron tong 6.5 inch Super AMOLED, 90Hz refresh rate, 800 nits at 396 ppi. Sa chipset naka Dimensity 6100 Plus, 5G, 4GB RAM at 128GB storage. At sa battery may 5,000 mAh at 25 watts charger. Para sa additional features may gyroscope, micro SD slot at naka Android 14 out of the box. May presyong 8,790 pesos at kung kaya mo pang dagdagan may 12,790 pesos para sa 8GB RAM at 256GB storage. Sana nakatulong sa iyo ang video na to at pakisuportahan naman ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe o pag-follow para naman makagawa pa tayo ng iba pang ganitong video para mas marami pa tayong matulungan sa pagpili ng tamang smartphone. Panoorin mo ang video na to kung kailangan mo ng gaming phone around 10K.